Tinawag ni Defense Secretary Gibo Teodoro na extortion at pambablackmail ang pag-aresto ng China sa higit 100 Pilipino. Lumutang pa sa Senate hearing na nagbanta ang China na huhulihin ang mga Pinoy kasunod ng pagdakip sa ilang Chinese dito sa Pilipinas. Narito ang Frontline Report. Higit 100. Ganyan daw karaming Pilipino ang naaresto sa China ayon sa China's Foreign Ministry. Kaugnay umano yan ng iligal na pagtatrabaho roon at overstaying. Agad naglabas ng pahayag ang Department of Foreign Affairs na nakikipag-ugnayan na raw sa embahada ng Beijing at consulates general ng bansa para i-verify ang naturang impormasyon. Inaalam na rin kung ilan ang eksaktong naaresto at kung ano ang kanilang lagay. Sinisiguro rin ng ahensya na masusunod ang due process para sa mga hinuling Pilipino. Dagdag pa ng ahensya, nirerespeto ng Pilipinas ang soberanya ng China sa pagpapatupad ng immigration laws. Panawagan nila sa China, pangalagaan ang kapakanan ng mga inarestong Pilipino. Agad din daw ipagbigay alam sa Foreign Service Post ang ginawang pagdetain, alinsunod sa Vienna Convention on Consular Relations at sa 2013 Philippines-China Consular Agreement. Pero para kay Defense Secretary Gibo Teodoro, ang pag-aresto sa higit 100 Pilipino ay simpleng extortion at pambablackmail. Mariin din niyang kinondena ang aksyon ng China. Kinonekta rin ni Teodoro ang mga nagdaang operasyon ng gobyerno ng Pilipinas laban sa mga Chinese nationals na nagsasagawa ng iligal na aktibidad sa bansa. Giit niya, may basehan ng Pilipinas at dumaan ito sa korte. Tumanggi rin daw ang mga Chinese authorities na aksyonan ang mga iligal na aktibidad ng mga Chinese sa Pilipinas. Bukod kasi sa balitang inaresto ang mga Pinoy, lumutang pa sa Senate hearing ng Committee on Economic Affairs kahapon na nagbanta noon ng China na aarestuhin ang mga Pilipinong nandoon. Kasunod ito ng hinuling 69 Chinese nationals sa ni-raid na hazardous steel plant sa Misamis Oriental. After our conversation, sinabihan po tayo na there is a threat na uhulihin din ng mga Pilipino sa bansa nila pag hindi natin pinakawalan ng mga Chinese workers. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung may koneksyon ng naturang raid at pag-aresto umano sa mga Pinoy. Nagbabalita mula sa Frontline, Faye Tobias, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.